ganito sa national budget, parang Sinasabi ni probability ng amount na sinasabi. Okay. Sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no, yung mga irrigation projects. Kasi ang pinupuntukan niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Okay, at makikita nyo naman, kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng customs ay kinuha daw ng ating presidente. No? So maraming pwedeng panggalingan. Halimbawa, yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico. No? Eh hindi naman yun galing sa flood control. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion ang flood control fund, 1.3 trillion. Eh kung makita nyo yung sa PDAF scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil 3 hanggang 4 na beses ang mga dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park 3 to 4 times a week at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery. At Sir, last question na. Last question. Nakakomplete na lang, sir, may pera. Pera to ni Zaldico na pinambabayad Yes. sa mga politiko para Yes. Galing- ano gagawin? hindi ko po alam. Anong- Walang What is sinasabi. your allegation? Kasi diba, sir, sabi nyo, pera ni Zaldico, ginagawang bribe sa mga public officials, para saan? Wala po kaming sinasabing bribery ha. Ang sinasabi ng affidavit nila ay nagbibigay ng pera si Saldico sa mga government official na ito. Para saan po? Para Kaya saan daw po yung pera? pag makikita po ninyo yung referral ko sa ombudsman, there is a possible violation of RA 3019 at saka 6713. At ang klaro na sinabi ko, maaaring makita rin ng ombudsman kung mag-imbestiga later na pwedeng may violation sa malversation at saka bribery. Bakit sila bibigyan ni Zaldico ng pera? Itong mga tao. Yun po ang lalabas sa investigasyon. Attorney, ano yung naging vetting process natin para dun sa panel? Okay, may mga kinausap akong ibang kasamahan nila na sa ngayon ay yung iba ayaw nilang lumabas, no? At nagbigay pa nga sila ng mga litrato maliban sa binigay sa akin ng mga 18 na ito, ay may iba pa silang ibinigay sa akin na pati dokumento. Yun ang vetting process na ginawa ko. At nag-umpisang makausap ko sila October pa lamang, no? So November, December, January lamang po sila nag-decide na gusto nilang ilabas ang kanilang nalalaman dahil po sa isang insidente na dinamdam nilang lahat. Meron silang isang kasamahan na namatay ang kanyang apo sa ospital, 2 years old. Dahil walang maibigay na gamot yung hospital sa apo niya. At namuni-muni niya na ang dahilan na walang pondo ang ating mga ospital ay dahil nga ninanakaw ang pondo. Sir, sabi niyo kakaroon kayo ng mga paglalatag ng mga ebidensya bukod dun sa pictures tsaka sa statement ng mga marino. Ano po yung bagong ebidensya na inilatag niya sa referral po ngayong umaga? Okay, itong nasa affidavit kasi nila, ang tinatawag namin dyan ay allegation of ultimate facts, no? Ultimate facts. Pagdating po ng investigasyon ay doon lalabas yung mga specifics, yung mga details, yung mga detalye. Okay po. Thank you so much. Oo. Salamat po.
means para imbestigahan ng ombudsman. Tama. Malinaw. Gawin malinaw nila tayo yung lahat. motopropyo na trabaho nila. Malinaw, malinaw, sir. Sige. Kasi kung maalala nyo, kahit anonymous complaint, Pwede yun eh. Thank you, sir. Pero signed by 18 Marines po yun. Opo, Yung, okay. Pirmado na. Attorney, Bigyan niyo ba kami yun ng pa rin ba yung copy? number nyo? Yun pa rin ba yung number nyo? Opo. Tinatanong Attorney, ka, attorney, magpadala po sagot kami ka. sa inyo. yung kopya, attorney.